Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang yung Spokes ng Bayan, reporting live from the Netherlands. Tayo po ngayon ay pag-uusapan ano bang itsura nitong kulong detention facility ni Presidente Duterte. Hindi niyo po talaga dapat tawagin siyang kulungan kasi wala po yung rehas. Walang hinaharikan na rehas. Siya po ay parang dormitoryo. Pero ang tawag po ng mga taga-Europe dyan sa facility na yan ay Hilton of Prisons. Bakit? Well, ngayon po makikita natin kung ano ang itsura ng detention facility ni Tatay Digong. No? Siyempre po, maganda man yan, ginunto ang hawla pa yan, ay hawla pa rin, pero at least alam natin na walang rehas na hinahalika ng ating presidente. Saan ba ho nakalocate ito? Ito po ay located sa Dahig. Ito po ay malapit sa dagat. Tabing dagat po siya. Kaya naman, ang Tatay Digong, no, kahit paano nakakaamoy ng singhot ng dagat. Kasi alam niyo naman, miss na miss niya ang Davao dahil ang Davao ay katabing dagat din. No? Scheveningen. Iwan ba kung anong pronunciation nila. Napakahirap ng pronunciation nila dito sa Holland. No? So Scheveningen ata yung pronunciation. Pero ang tawag po dyan ay Hilton of Prisons. Unang-una, wala pong rehas. Para lang siyang hotel talaga, no, na room by room. Hindi po yan nakarehas. Ang kwarto nila, may kama, merong computer, mantakin nyo yan. At dun sa common facilities, abay, meron pang kitchen para makapagluto yung mga detainees. At merong library. At, believe it or not, meron pang gym. Siyempre po, it is state of the art of prisons dahil siyempre ang ICC nais nilang isipin na talagang sila ay nagpo-promote ng katarungan at its best, no? Kaya pati yung karapatan ng mga detainees para sa makataong facilities ay sinigurado nila. Oh, tara kayo, pasok tayo. Tingnan natin itong prison, yung detention facility ni Tatay Digong. Okay. O bakit kaya i-flash na natin ang una nating larawan, okay? Actually, sa aking computer ay hindi pa lumalabas. Ayan, ngayon pa lang lumalabas. Parang meron pa lang delay talaga. Pero anyway, bukod po doon sa, ito yung entrance na, no? Nakikita nyo na ngayon yung entrance. No? At ito yung pangalawa ngayon, nakikita nyo, ito yung mga kwarto. Nakikita nyo po na walang rehas. Yan po ang kwarto ng mga detainees. No? Ang bilis naman, dahan-dahan lang, no? Bilis. Balik mo doon sa detainees, kwarto muna ng detainees. Napakabilis. Naku, ano ba yan? Anyway, sige, mabilis po yan, pero babalikan natin uli, ha? Yan yung mga facilities. Pero balikan natin at yan yung hospital. Okay, balikan natin. Okay, una, yan yung common kitchen. Oh, stop. Yan muna yung kwarto. Nakikita nyo po, ha? Wala siyang kasama na ibang detainee. Tapos, dyan po sa kwarto niya, meron pang computer. Bagamat hindi po siya nakakabit. O, ito po yung entrance, para siyang malapalasyo. Ito po yung mga kwarto. Now, pagkatapos ng ito yung hapagtulugan niya, ang next one na papakita nating slide ay, next slide please. Medyo nahihirapan ata ang synchronization. Ayan na naman, bumalik doon sa tore. Ito yung mga kwarto. Pansinin niyo po, ha? Hinahalikang rehas, okay? Ito naman po ang kitchen facilities. So, tignan nyo, ha, ang kitchen facilities. Merong kitchen facilities ang kada room nila, no? Hindi lang kapag kainan, meron pa silang mga, kung magluluto sila, ay po pwede silang magluto. Merong microwave po, no? At merong sink. So, para talaga siyang mga condominium units talaga. Bagamat ang tawag talaga nila rito ay Hilton of Prisons. Sige, tignan pa natin yung ibang larawan, okay? Ang susunod na larawan naman ay, siyempre hindi ko alam po ano yung susunod, ha? Nakatingin din ako dun sa camera, no? Okay, anong susunod na larawan na papakita natin? Ang next na larawan ay yung common siguro, yung common facilities. Ito, common facility. Ito ay parang, sandali atin titignan ko ano to. Ito ay parang social hall. No? Ayan, makikita nyo, no? Meron silang mga recreation facilities. Diyan sila nakikita-kita ng mga kapwa detainees niya. Ang kwento po ni VP Sara, abay, kaibigan na niya lahat doon, yung mga prison guards at saka yung mga ibang nakapreso, mga butante na ng Duterte. Baka mamaya sumisigaw-sigaw na rin ng Duterte, Duterte. At paparehistro na lahat sa Pilipinas para bumoto para mayor yung mga prison guards at iba pa mga detainees sa detention facility. Okay, bukod pa po sa kanilang social hall, tingnan pa po natin ano pa yung facility na nariyan. Naku, may basketball court pa. Pero siyempre si Tatay Digong hindi na yan magba-basketball court. At hindi lang po yan, walang rehas, ha. Meron pa yung grounds na po pwede silang maglakad-lakad sa labas na walang escort. Okay? Meron pong bakod pero hindi yan na parang preso talaga na binabantayan sila ng mga preso. Free to move naman sila, labas-pasok. No? Kaya nga po, state-of-the-art prison facility. Kasi ang modern view ng mga detention facility ay hindi para magparusa, para mag-rehabilitate. At ito naman po, wala pa silang napapatunay pagkakasala. Ito po, ganito po ang partong tinutuluyan ngayon ni PRRD kasi nandun siya sa medical facility. So ganyan po ang kwarto niya ngayon. No? Lahat ng mga aparatos kapag nagkaroon ng emergency, naroon. For all intents and purposes, para siyang hospital detention. No? Kasi kita nyo naman ang facility, kompleto talaga sa medical equipment. Parang na rin yung Tatay Digong dahil alam nyo naman, no, 80 na yung ating Tatay Digong. In a few days, naku, magbe-birthday party po kami dito sa Dahig, sa labas ng detention facility. So yan po ang ating
detention facility ng ating pinakamamahal na Tatay Digong, at least hindi tayo nagwo-worry, walang rehas, maganda naman ang facilities, ang reklamo lang niya talaga, hindi niya makain yung pagkain, at ang sabi naman ni VP Sara, nagbigay na siya ng mga recipes para naman makatikim si Tatay Digong ng mga gusto niyang pagkain. Ako po, marami akong dalang gourmet tuyo. Susubukan ko po na ibigay dun sa prison, no? At tanggalin na lang nila sa botelya at i-serve kay presidente. No? Pero siyempre, ang hirap kasi dun sa tumatanggap ng pagkain, siyempre may possibility na yung mga kulto ni Joe Masison baka magpadala ng pagkain na may lason. So I guess mas mabuti, wag na tayo magpadala ng pagkain. Wag na po. Dahil maraming kulto po dyan ang CPP-NPA dito sa The Hague. Okay, so yan po ang detention facility ni Presidente Duterte. Hindi po siya prison, detention facility lang talaga, at kung titingnan niyo po talaga, malahotel talaga ang mga facilities. Bagamat, ang sabi nga ni Tatay Digong, gusto niyang umuwi. Kahit gano'ng kaganda pa ang kanyang detention facility, syempre, there is only one place that he calls home, and that is the Philippines. Parang ako din po, kahit saan ako naglalamierda, kahit saan ako nag-asylum, ang puso natin pa rin ay nais makauwi sa ating inang bayan, Pilipinas. Kahit magulo pa, kahit polluted pa, yan pa rin ang mahal nating inang bayan. Now, pero pag-usapan naman natin yung mga ibang bagay pa, no? Unang-una natin pag-uusapan, yung fake news. Napansin nyo naman sa aking Facebook, no, na fake news, yung balita na nag-apply daw o nag-apply ng asylum si Tatay Digong sa Hong Kong. Unang-una po ha, bagamat kasapi ang China at ang Hong Kong ay kasapi sa China doon sa convention, 1951 Convention on Rights of Refugees and Asylum Seekers, wala po silang lokal na batas para magpatupad niyan. Sa katunayan po, hindi talaga tumatanggap ng asylum seekers ang China, Hong Kong at Macau. Bagamat pagdating sa Hong Kong, hindi naman sila sapilitang mag-deport kapag ikaw ay humingi ng asylum. Ano bang problema kapag hindi sila nagtatanggap ng asylum? Ibig sabihin, hindi ka magiging permanent resident at hindi ka magiging citizen. Ulitin ko po ha, kapag ikaw ay nabigyan ng asylum, ang karapatan mo talagang ibibigay sa iyo ay yung pagiging permanent resident at yung option na maging citizen. Pero yung karapatan ng isang asylum seeker, pag ikaw ay nag-apply for asylum, yan na yung karapatan na non-refuma. Hindi ka na po pwedeng i-deport dun sa lugar na linayasan mo dahil ikaw ay persecuted. Kaya nga po sinasabi ko, ako, meron na akong non-refuma kasi nakapirma na ako sa application at in fact, binigyan ko ng certificate. Siguro po, in later broadcast, papakita ko sa inyo yung certificate kasi nakatago eh. Yan talaga ang ipapakita mo kapag merong any attempt na ikaw ay paalisin dito sa Netherlands. Kaya nga po, miski mag-red alert notice pa ang Marcos Jr. administration, kahit ano pang gawin nyo, kaya sa mag-extradition kayo, bagamat ako'y wala namang kaso talaga nakabinbin sa hukuman, hindi po ako po pwedeng ma-deport habang nakabinbin yung aking application for asylum. Gano'ng katagal ba yan dito sa Netherlands? Ako po, isang taon at kalahati. At meron pang judicial review kapag ikaw ay hindi napagbigyan. So ako naman po, ang nais ko lang ay kung ako'y mapagbibigyan, at hindi naman po yan na sigurado dahil nga po ang nais ni VP Sara, ayusin ko muna ang asylum status, kung ako'y mapagbibigyan ng pagsilbihan muli ang presidente, may peace of mind ako, may peace of mind ng pamilya na makakakonsentrate ako dun sa trabaho. No? Kung mapagbibigyan, siyempre po, nasa kanila yan. Ako naman, sumunod naman po ako. No? Alam niyo ba ho, talagang sa totoo lang, pang 5 araw ko na dito sa lugar kung saan nag-apply ng asylum. Hindi naman po nakakulong. In fact, hindi ako natutulog dito gabi-gabi. No? Kumuha ko ng Airbnb, pero ang layo po kasi. Mabuti na lang, mayroong pamilya na naghahatid sundo sa akin. Kung ako po ay magta-taxi, ang taxi po, 80 euros, miski 20 kilometers. Kasi libre po talaga ito. Pinakamalapit na may Airbnb is 20 kilometers away. 80 euros ang pamasahe. So mabuti na lang po, may naghahatid sundo sa akin mga Pilipino. At mura naman yung Airbnb na nakuha ko kasi malayo nga, liblib. So liblib po ito, wala kang mapuntahan. Bago ako nag-Airbnb, actually, natulog ako dito ng 2 oras. Ang mapupuntahan mo lang, isang supermarket na ang lakad ay 45 minutes papunta, 45 minutes pabalik. So 1 hour and a half para magpunta ng supermarket. Meron po ritong gasoline station na merong convenience store na pagkamahal-mahal. Ngayon po, doon ako nananghalian. Naku, magkano na gastos ko? 6 plus 3, 9 euros. Ang kinain ko lang isang sausage, isang croissant, isang orange juice, isang kape, no? Napakamahal talaga ng convenience store na yun. Kung magbubus ka naman, ang pinakamalapit na bayan dito, kung nasaan yung aking Airbnb, ay 20 minutes walk, 20 minutes bus ride, 10 minutes walk. So 1 hour, one way, papunta dun sa biggest town. So libre po talaga to. Hindi na nila kami kinakailangan ikulong dito dahil wala ka talaga mapupuntahan. Mabuti na lang, ang Pilipino, kahit saan ka magpunta, naririyan at hanggang tumulong. Kaya hatid sundo ako, no? Gabi-gabi. Umaalis ako dito kapag tapos na yung activities ng mga nagpo-process at bumabalik ako kinabukasan bago magsimula. Anyway, so yan po yung fake news sa asylum. Hindi po humingi ng asylum si Tatay Digong. In fact, ang pinagsisisihan ko, wala ako dun sa Hong Kong. Dahil kung ako'y nasa Hong Kong, hindi ko siya papayagang umuwi
hanggang hindi kami nakakasampa ng kaso sa Supreme Court na merong certiorari. Ang nangyari kasi, umuwi, ayan, wala nang panahon para magsampa ng mga kaso. Yung kaso na unang-unang naisampa, 4/27 of that day na siya ay pinigil sa airport. Hanggang 4:30 lang ang pagtanggap ng mga petisyon. Ako po, yung petisyon natin na matagal nang nakahanda, ang problema, nagpalit-palit ng signatory. Akala ko, si Tatay Digong pipirma, so ready na siya. Kaso, may napirmahan na palang ipalit si Tatay Digong, no? So hindi na pa pwede, naghagilap kami, pwede namang maanak. Tapos nagpalit-palit sila kasi nga wala naman sila dun sa area, no? Una si VP Sara, tapos si Kong Pulong, tapos si VP Sara, tapos si Kong Pulong finally. At tinakbo pa namin sa Muntinlupa para kunin ang pirma ni Kong Pulong. Kaya kinabukasan na na-file at syempre nawala ng presidente. Anyway, makikita nyo naman talaga na pinagplanuhan nila ang abduction ni presidente kasi talagang hindi nila pinatagal at sinakay na sa eroplano. At maraming beses ko na sinasabi, yan po illegal at yan po ay madidesisyonan ng ICC. Siguro po isang beses pa, i-discuss natin kung ang pagiging illegal ng pag-aresto, yan ba ay sapat para mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Bagamat nagkaroon na tayo ng ganyang broadcast. Okay? Now, finally, ano bang ibig sabihin ni Inday Sara nung sabi niya na yung nasa Hong Kong na nagpupumilit siya umuwi at ang sabi ni Inday Sara baka ikaw maninay Aquino. Si Miss Tapia, kilala nila kasi si Miss Tapia, no? Sabi ni Miss Tapia, hindi raw po pwedeng maging Ninoy Aquino ang presidente dahil wala naman daw maraming pinapatay si Ninoy Aquino. Nako, Sos Marios. Hindi ko alam po kung anong background ni Miss Tapia. No? Pero ang dating presidente, Duterte po, kasama kanyang nanay, sila po talaga ay naging malakori or malakori ng panahon ng EDSA Revolution. Dahil alam naman natin talaga na sobrang pagmamalabis ng Marcos Sr. Kaya nga po, hindi nasuportahan ni Duterte, ni Presidente Duterte itong si Marcos Jr. dahil alam niya may genetic predisposition yan para pagiging diktador at para maging magnanakaw. O, di ba? Kaya never niyang kinonsider na suportahan niya si Marcos Jr. In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ang kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture nung panahon ni Presidente Duterte. Mantakin nyo, kung tinalaga siyang, kung inappoint siya na Secretary of Agriculture ni Presidente Duterte, di lahat ng problema natin ngayon naging problema natin noong panahon ni Duterte. Nakita niyo naman estilo ni Duterte. Nung tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Tinawagan ko. Abay, nang kinuha ng telepono, sabi niya, putang! Ilawas mo ang aking bigas. Papatayin. Di lumabas ang bigas. Mantakin nyo, kung si Junior nakaupo, la 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 la, tumataas ang presyo ng bigas, la 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 la. O di ba ganyan naman ang nangyari ngayon? Wawa sila, di makabili ng bigas, mayaman kami, dami namin nakaw ng tatay ko, at dami namin kita, pakialam namin sa mga nagugutom na mga Pilipino. O di ba? Mabuti na lang, hindi talaga tinalaga, pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Lisa Araneta, galit na galit dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa character. Alam niyang bulok ang Marcos, hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. At kaming dalawa ni Inday Sara hanggang ngayon, walang sinabi kundi, anong sinabi ko sa inyong dalawa? In fairness, hindi na niya sinasabi yun. Napagod na siya. Paulit-ulit na, anong sinabi ko sa inyong dalawa? Sorry na nga po, budol na nga, guilty na nga as charged. Okay? So anyway, yun po, anong ibig sabihin, Inday Sara, nakalimutan ko, didiscuss ko pala yun. Ibig sabihin, pag siya pumulit umuwi, peg, wika nga ni Maharlika, gurgur. At hindi po ako talagang magugulat kung talagang gugurgurin ng presidente kung siya makauwi ngayon dahil ang gusto talaga nila, pulbusin ng Duterte, tanggalin ang lahat ng banta sa kanilang pagnanais na manatili sa pwesto till kingdom come. Alam mo, nakapagtataka no? Gaano mo pipigilan yung iyong paghangad sa kapangyarihan? How much is enough? Hindi pa ba sapat na ayon sa Guinness Book of World Records, Marcos na ang pinakakurap sa buong kasaysayan ng buong daigdig at nais pa nila magpatuloy sa posisyon? Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga apo sa tuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila? Gusto pa rin nila mas lalo pang marami ang kubra nila. Wala talagang limitasyon ang pagiging gahaman sa pera, sa kapangyarihan.
But there has to be an end to this. At yan ang aking pakiusap sa aking mga kababayan. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na sinugi natin yung pamilyang yan, nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin na tsugiin ang mga walang kwentang mga lider. Paumanhin po, nabudol tayong lahat. Pero ngayon nakita na natin kung gaano kabulok itong sistemang ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan para lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Tama ba ho o mali? Lahat ng tama, raise ng hand. Lahat ng tama, like. Hindi na po pwede tayo magtagal na ganito. Yan din po ang sinabi ni Inday Sara dito sa rally sa Daheg. Kung tayo po ay mag-aantay ng 2028, wala na po tayong 2028 at the rate na lumulubog ang bansa sa ilalim ng administrasyon na ito. Karapatan niyo po yung husgahan. At dahil nasa saligang batas at people power, Judge Santiago, pasensya ka na. Hindi mo ako madidemanda ng inciting to sedition dahil ako, alam ko ang limitasyon. Ang sinasabi ko lang, mag-people power na tayo dahil yan ay legal sang-ayon sa ating saligang batas. Ang mali po, ay yung ginagawa ng mga kakampi ngayon ng Marcos Jr. na CPP-NPA na gumagamit ng dahas, pinapatay ang kapwa Pilipino. Pero hindi po mali ang magsabing mag-people power na tayo dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ay kabahagi ng kasaysayan. At kung minsan nag-people power tayo laban sa isang Marcos, mag-people power na naman tayo laban na naman sa isa pang Marcos dahil sa kalabisan nila sa kapangyarihan. Hindi po tayo yan madidemanda ng kahit anong kaso dahil ang aking lisensya para magsasabi na mag-people power tayo, saligang batas. Sa mapapayapang pamamaraan, walang gamit ng dahas at hindi papatay ng kapwa Pilipino. Medyo nakakapagod na rin po talaga, no? Na talagang ginigising natin yung mga tao na maghusga na. Pero kung titigil na po tayo, baka humupa na naman ang ganit ng taong bayan. Dulot ng pag-aabdak at pagkikidnap kay Presidente Duterte at pagdadala sa dahig. Hindi po matatapos itong ating impyerno na dinadaanan ngayon sa Pilipinas kung hindi po tayo maghuhusga at kung hindi natin gagawin ang katungkulan natin bilang mamamayan na iwasto muli ang pamamaraan sa ating gobyerno. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, reporting live from the Netherlands, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.